Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. So let's open up our Bibles to 2 Peter chapter 1. We are going to read from verses 3 hanggang 8. 2 Peter chapter 1, verses 3 to 8. By the way, my name is Stephen. I get the privilege of leading Jesus is Alive Kamanaba Monumento. Kasama po ni Jenny and the entire leadership. Marami pong salamat sa inyo once again for joining us today. Lahat sila ay ready na. Okay, let's open up our Bibles, 2 Peter chapter 1. Sabi po dito, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him. Sino yon? The one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Verse 4. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. There are promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. And in view of all this, make every effort to respond to God's promises, supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, knowledge with self-control, self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. And the more you grow like this, everybody say grow. Okay? The more you grow like this, sabi mo sa katabi mo, grow, grow, grow. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. I want to talk to you about on this subject, grow in faith. Okay? Grow in faith. You can put that in the chat. I will grow in faith. Okay naman, tag somebody and say, you will grow in faith. We will grow in faith. Alam niyo mga kapatid, every one of us is called to grow. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon para tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya. Huwag ko kayo mapanghihinaan ng loob because all of us has a potential to grow. Lahat po tayo ay may potensyal na lumago sa ating mga pananampalataya. At kaya ako po ito sinasabi because kung hindi po tayo magiging intentional na i-claim ang lahat ng mga ipinangako at inutos ng Panginoon sa ating buhay, the next half of this year will be the same as the previous half of this year. Kung hindi tayo magiging intentional na palaguin ang ating pananampalataya at i-claim ang lahat ng mga pangako ng Panginoon, kung gaano makasalimuot ang 2023, ay makikarry over natin yan sa taong ito ng 2024. Paano ko po nasabi at bakit ko nasabi? Because si Satan, ayaw po niya na tayo ay maging productive. Gusto ni Satan na nawasakin natin ang ating future by wasting our time. Alam kasi ni Satan, mga kapatid, na kapag ikaw ay naging productive, at nilakaran mo ang pagtawag ng ating Panginoon, you could be an answer to somebody else's problem. Okay, hindi lang natin ma-realize minsan, but God will use you to help others get through. Ngayon, maaaring hindi mo nakikita ang potensyal na meron ka, sapagkat hindi mo nakikita ang iyong sarili na gagamitin ng Panginoon in a whole new level, pero naniniwala ako that God is so good that He has a great plan for us na tayo ay gagamitin niya hindi lang sa mga bagay na naiintindihan mo ngayon, kundi maging sa mga bagay na hindi mo nauunawaan na kaya mong gawin in the future. Alam nyo, katulad doon ng butterfly o ng paru-paro. Ang paru-paro po nanggaling yan sa caterpillar. No, wala tayong panahon para mag-science class ngayong araw na ito. But most of us marahil ay narinig na ho na ang mga paru-paro ay galing sa caterpillar. In fact, meron po akong picture ngayon na gusto ko ipakita sa inyo. No? Dito po sa picture ng caterpillar at ng paru-paro, hindi po ako yung paru-paro. Ano? Kung makikita nyo sa left side of your screen, yan po yung caterpillar. No? Na nagsimula yung caterpillar na gumagapang, pero nung siya ay nag-transform, nung siya ay nag-evolve, siya ay naging maganda na butterfly. Nung mapapansin nyo, may kayang gawin ang butterfly na hindi kayang gawin ng caterpillar. Kasi ang butterfly nakakalipad, ang caterpillar ay gumagapang. Ibig sabihin, maaaring ngayon palagay mo, hindi mo maabot yung gusto mong abutin, pero kung ikaw ay mag-evolve, kasi ang difference lang ng caterpillar at ng butterfly is yung evolution. Dahil nag-evolve yung caterpillar, ibig sabihin nagkaroon ng metamorphosis, yan ang scientific term natin. Nagkaroon ng transformation, itong caterpillar papunta doon sa butterfly, yung hindi niya kayang gawin before, ay nagagawa niya na rin ngayon. So ibig sabihin, yung caterpillar, after ng evolution, after ng transformation, come on somebody, after ng metamorphosis, yung hindi niya kayang gawin, nagagawa niya na ngayon.
So ibig sabihin mga kapatid, may mga kaya kang gawin in the future kung lalakaran mo ang pangako ng Panginoon, yung purpose ng Lord sa iyong buhay, na hindi mo magagawa at malalakaran kung mananatili kang caterpillar. Ang tanong ko sa iyo kapatid, kung nakadesign ka talagang lumipad, bakit ka nagsesettle na gumagapang? Kung talagang inalaw ng Panginoon at dinesign ka ng Panginoon to go to the next season, maybe to preach the gospel to many nations, bakit tayo nagsesettle for less? I always say that. And in fact, let us ask ourselves a question, especially if you've been part of our community for quite some time, if you consider yourself to be part of our global family, hindi po ba kayo nagtatanong sa Panginoon, Lord, bakit mo ko nilagay sa JIA o sa Jesus is Alive? Tingin mo ba kapatid, aksidente talaga na nandito ka sa JIA? Hindi ho. Naniniwala akong may purpose at plano ang Panginoon sa iyong buhay at ang naisin ng Panginoon, ikaw ay mag-evolve, ikaw ay mag-transform into all that God has created you to be. Kasi lagi ko nga pong binabanggit sa inyo, no? Anumang level of spirituality that you are in, there is always another level for your life. There is always another level for Ashley, there's always another level for Obet, there's always another level for Yana, there's always another level for Stephen. Now, being content is good. But being satisfied is dangerous. No, sinabihan tayo ng Panginoon maging kontento. Pero yung masatisfied tayo, yun yung medyo delikado. Na nagiging complacent tayo, nagsisettle tayo for less. That's why in GIA community, dito po sa atin sa GIA Kamanaba sa may monumento, talagang ako po ay lagi kong pinopromote, mag-grow tayo spiritually. Kailangan talaga nating mag-grow in our spiritual journey. And maybe you haven't accepted Jesus yet as your Lord and Savior, but it doesn't mean na hindi ka po pwedeng lumago sa iyong pananampalataya at sa yung spiritual journey sa ating Panginoon. Dapat nga po, pinopromote talaga natin sa link up group natin, sa church natin, sa family natin, na talagang, Lord, i-desire ng bawat isa sa amin na kami lumago sa pananampalataya. Especially right now, na ang simbahan po natin ay lumalago numerically. We are literally expanding physically. Nagpapagawa po tayo ng mas malaking space para mas maraming tao ang makakilala sa Panginoon at magkaroon tayo ng lugar. Amen? Para sa gawain ng Diyos. Amen po ba dyan mga kapatid? But, maganda na tayo ay merong growing church. Maganda na meron tayong numerical growth. Pero isa sa pinaka-importante kailangan nating i-desire, yung spiritual growth. That we are not just growing on the outside, but really growing on the inside. Na walang question, no? Lahat naman siguro po tayo, totoo, authentic, o genuine. Puro synonym yan, ano? Totoo, authentic, genuine. Pare-pareho lang ibig sabihin na lahat po tayo ay may totoong pananampalataya sa Panginoon. Pero ang Diyos po natin, hindi niya lang hinihiling na maging totoo ang pananampalataya mo. Hinihiling din ng Panginoon na lumalago ang iyong pananampalataya. O kailangan totoo, and at the same time, lumalago. Everybody say spiritual growth. Bakit kailangan i-desire spiritual growth? Ano nga po ba ang spiritual growth in the first place? Now, by definition, pag sinabi mong spiritual growth, it is a process of becoming more and more like Jesus Christ. So kapag ikaw ay lumalago sa Panginoon, hindi ka lang lumalago in terms of your habits and your character, pero ang goal nating lahat, maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Be like Jesus Christ. To become like Jesus Christ. Bakit po importante ito mga kapatid? Ganito yan, ano? Nung tinanggap po ang ating Panginoon, the moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ang sabi ng Scripture, salvation took place. Nangyari po ang salvation nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. So salvation takes place when you accepted Jesus. But when salvation takes place, spiritual growth should begin. So kapag tinanggap mo na si Jesus Christ, doon na po nagsisimula yung desire dapat natin na ang ating pananampalataya ay lumago at maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Bakit siya importante, Pastor? Bakit kailangan ko maging kawangis ng Panginoon? Why should I become like Jesus Christ? Napaka-importante po nito because listen to me, in spiritual growth, everything about you changes and improves. Kapag lumalago ka sa pananampalataya, nagbabago ang iyong buhay, nag-i-improve ang iyong buhay. Kapag ikaw ay merong spiritual growth, na-enhance nito yung ability mo to deal with challenges and difficulties in life. Hindi ka basta-basta sumusuko. Hindi ka basta-basta nangihina. Sa spiritual growth, nabibigyan ka ng sense of purpose. Nabibigyan ka ng sense of meaning. Dati ang ginagawa mo lang, nag-church ka lang, pero habang tumatagal, mas lalo mo nare-realize, may plano pala ang Panginoon sa akin. Nung tinanggap ko pala ang Panginoon bilang aking Diyos at tagapagligtas, yung citizenship ko dito sa Pilipinas, nadagdagan ng isa pang citizenship. In fact, ni-remind ako sa tunay kong citizenship. Bakit ang tunay nating citizenship is in, everybody put that in the chat, is in heaven. You are a citizen of heaven, not a slave of this world. Kailangan mo ma-realize yan. Hindi ka alipin ng mundo. Citizen ka ng langit. Ibig sabihin, kung hindi ka alipin ng mundo at citizen ka ng langit,
Ang future mo, wala dito. Ang future natin, kasama ang ating Panginoon. So, hanggat nandito ka pa, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. May purpose pa ang Panginoon sa'yo. So, the moment na tinanggap mo si Jesus Christ, the moment na matutunan mong makinig sa Diyos, na nagsalita ang Diyos, madiscern ang kanyang boses, after hearing His command, what's next? Yan ang tanong na marami. Ano na po ang aking susunod na gagawin? Kasi ang tunay na sukatan ng paglago, hindi lang yung makatanggap ka. Ang tunay na sukatan ng paglago, paano kayo tumutubon dun sa bagay na natanggap mo? Hindi mo lang narinig, kundi paano ko i-apply. Because there is more than just believing. Hindi lang paniniwala, kundi paano ko lalakaran. Paano ko i-apply ang mga bagay na pinaniwalaan ko sa aking buhay. Listen to me, my friend. You must understand that there is a bigger purpose ang Diyos sa buhay mo. Okay? Mas malaki ang purpose. Ang purpose ng Diyos sa'yo, hindi ka lang matulog 1/3 of your life. Ang purpose ng Lord sa'yo, hindi lang kumain, hindi lang magtrabaho, again, 1/3 of your life. Ang purpose ng Panginoon is bigger than yourself. In fact, God's purpose for you is much larger than what you comprehend. Let me repeat. God's purpose for you is much larger than what you comprehend. Sometimes, ang purpose ng Lord, maaaring hindi natin maintindihan on the other side of this eternity, pero ang alam lang natin, may purpose ang Panginoon sa ating buhay. At darating ang panahon sa iyong buhay. Okay? Pagdating ng panahon, sabi nga ni Isaac, pagdating ng panahon, darating ang araw na marirealize mo, mga kapatid, na may mga pangangailangan ka na hindi mariresolve ng religious routine. Darating yun. Kasi habang tumatagal ka sa Panginoon, habang lumalalim ka sa Kanya, marirealize mo na hindi na pala sapat yung religious routine lang. Time will come na masasabi mo na lang talaga, enough is enough. This is it. Sawa na ako sa buhay na connected ako sa Diyos pag Sunday, pero disconnected naman ako all my life. Sawa na ako sa buhay na kapag Sunday connected ako sa Panginoon, pero kapag Monday, I look like the world, I talk like the world, I act like the world. Sawa na ako sa Christianity light. Sawa na ako sa mababaw na Christianity, na kapag Monday, iba ang ugali ko, kapag Monday, di ako marunong magpatawad, pero pag Sunday, I claim myself to be connected with Him. I'm tired of serving out of emptiness. I want more of God. Gusto ko maranasan ng Panginoon in a whole new level. I want the presence of God in my life. Everybody say, I want more. I want to serve God more. I want to go deeper in my relationship with Him. Gusto kong maranasan ng ating Panginoon. Is there more? Is there more to this? Amen. Ito na ba talaga yung Christianity that Jesus bled and died for at the cross? Because many of us probably have felt the feeling of, nakati naman ako ng church, lagi naman ako active sa link-up group, nagbibigay ako, nagsiserve ako, but I was not fulfilled. Is there more? Ask yourself a question. Tag somebody, is there more? Meron pa bang mas malalim na paghuhugutan? Meron pa bang mas malalim na gustong mangyari ang Panginoon sa aking buhay? Kasi kung titignan niyo yung verse 3, basahin nun natin, sabi doon, by His divine power, God has given us, watch this, put this in the chat, everything we need for living a godly life. So kung ang gusto nating mangyari ay mamuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon, sinabi rin ng Scripture na binigay na ng Panginoon lahat ng kakailanganin mo para ma-accomplish at magawa iyon. In fact, napakaganda po nitong 2 Peter chapter 1. Ito po ay isa sa kinukonsider na pinaka-dense na passages in all of the Bible. Pag sinabing dense, parang siksik. No? Siksik, and as much as we want to na i-digest talaga ng totoo ang lahat ng mga words dito sa text na ito, we have a limited time. Pero kung titignan niyo yung konteksto nito from 1 Peter, sa 1 Peter kasi, ang dinidil ni Peter dito is yung external challenge, which is yung persecution, yung oppression na nararamdaman nila sa kanilang pananampalataya. On the other hand, sa 2 Peter, nagkaroon naman ng internal challenge. So sa 1 Peter, external, sa 2 Peter, internal. Ito naman pumasok yung mga deceptive teaching na may mga bago sa pananampalataya na nadadaya sapagkat akala nila better is always good. Na parang yung better kasi naging relative, hindi kasi porket better. Kasi, halimbawa, you become a better Christian o a better thief. Para yung better yun Mas magaling na magnakaw, mas magaling na Christian. Pero better is relative. It depends on how you use it. So, parang ang pakiramdam nila is, magsettle na kami sa ganito, ito na yung ginawa ng Panginoon sa atin. At ini-imply ni Peter dito sa passage ng Scripture na ang growth natin, ang paglago natin should be happening every single time. Kasi parang sa atin, di ba, sa biological growth natin, sino ba rito pinanganak? Wala naman siguro hindi pinanganak, ano? Lahat po tayo ipinanganak. Pero nung tayo ay ipinanganak, ang goal ng mga magulang sa atin ay palaguin tayo, palakihin tayo from infant to a responsible adult.
Ganon din po sa spiritual journey natin. The moment na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, you are in essence, amen, born. Kaya nga tayo, we were born again in the Spirit. O, hindi naman tayo bumalik sa tiyan ng nanay natin, pero in the Spirit, the moment you accept Jesus Christ, para kang ipinanganak na muli. So when you got born again, katulad ng biological growth, nung ipinanganak, hindi po pwedeng tapos na doon. Nung ipinanganak, doon pa lang nagsimula. Ibig sabihin, sa birth, amen, hindi doon natatapos. It should not stop there. Kasi lagi nga natin sinasabi, growing old is mandatory, growing up is optional. Lahat tumatanda, pero hindi lahat ay may pinagkakatandaan. So, kailangan natin ng spiritual growth. So, many of you are probably asking me at this point, Pastor, I want to grow in my faith, but how will I grow in my faith? Okay? How will we grow? Based on the text that we've been reading, paano nga ba tayo lalago sa ating pananampalataya? Number one, if you want to grow in your faith, get to know Jesus. Okay? Get to know Jesus. Put that in the chat. Get to know Jesus Christ. Basahin ulit natin yung verse 3. Ang sabi ng scripture, by His divine power, God has given us everything we need to live a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself. Napansin nyo, no? We have received all of this by coming to know Him, the one who has called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Now, ang trick dito mga kapatid is to read this upside down. No? Basahin natin pabalik. Ang sabi nung part ng verse 3, sa kalahati, ang sabi doon, na-receive namin ito by coming to know Him. Gusto nyo ba na makilala pa ng mas malalim ang ating Panginoon? Yes, okay, gusto natin. Amen. Paano na anong goal natin? Kung gusto natin makilala ang Panginoon, ano ang goal natin? Balikan ninyo. Ang sabi ng John is to live a godly life. Pero kung babalikan niyo pa all the way, ano ang magiging reason para magawa natin 'yan is by His divine power. Look at verse 3. Sabi doon, by His divine power, God has given us everything we need. Everybody say divine. Now that's interesting. Kasi ang sinasabi ng scripture, hindi ka lalago on your own kilikili power. Hindi ka lalago on your own self-made, man-made power. Hindi ito base sa baterya o fuse. Yung growth na mangyayari sa buhay mo into all that He has created you to be so that you will get to know Jesus Christ more and more in your life. If you want to pursue Jesus Christ, you need a divine power. Amen? Ano ba ang kayang gawin ng divine power? Mga kapatid, ang kaya lang naman gawin ng divine power mag-create ng universe. Magpaikot ng mga planeta, isustain ng earth, magpagaling ng sakit at bumuhay ng mga patay. Ganun lang naman. Ganun lang kasimple. Amen? Ganun lang kasimple na ang sinasabi ng scripture, dahil sa divine power ng Panginoon, ang sabi ng Bible, binigay niya na yan lahat ng kakailanganin mo para ikaw ay lumago sa iyong mga pananampalataya. Ibig sabihin, as a Christian, bilang mananampalataya ng Panginoon, you can grow as much as you want because you have an access to divine power. Pwede kang lumago as much as you want. You can eat all you can. Dahil alam natin mga kapatid na meron tayong access sa divine power ng ating Panginoon. Hallelujah! Ibig sabihin dahil divine power siya, it is the work of the Holy Spirit in your life. Kaya pala sabi ng Philippians, I can do all things, blank. Put that in the chat. I can do all things, ano yung kasunod? Through Christ. Hindi siya through me. Hindi siya through my strength, through my talents or giftings. You can do all these things. You can grow in your faith through Christ who strengthens you. For what reason? For what reason? Ano sabi uli ng verse 3? So that we can live a godly life. Amen? Para tayo ay magkaroon ng makadiyos na buhay. Amen? How? Paano yun? By coming to know Jesus Christ. That's on verse 3 as well. That's our goal. Mapursue natin ang ating Panginoon. Because you have to understand, my friends, that as a Christian, actually kahit hindi, Christian ka man o hindi, we are all shaped. Even as I speak, we are shaped all the time. You can be shaped externally. Kung ano-ano kinakain mo, makaka-apekto yun sa physical na hugis ng katawan natin. Lagay mo nga sa chat, huwag namang usapang katawan, Pastor. Okay? So kung paano ka kumakain, ano ang iyong kinakain, paano ka natutulog, ano ang nilalagay mo sa katawan mo, paano ka nag-exercise, you are being shaped externally. Pero hindi ka lang shaped externally, hindi ka lang nagkakaroon ng hugis externally, ikaw rin ay nagkakaroon ng hugis internally. Ang tawag mo dyan ay spiritual formation. So nagkakaroon ka ng physical formation kapag depende sa kinakain mo, paano ka matulog, paano ang ginagawa mo. Kaya diba, yung 10 years ago, minsan iba na itsura natin because of what we do externally. But mas importante rin yung internal formation. Bakit? Kasi hindi lang to base sa kinakain mo, paano ka mag-exercise, kundi paano ka mag-isip. Ano yung pinapapasok mong mindset sa iyong isip? Takot ba yan? Anxiety ba yan? O in love? Tingnan mo, pag in love ang tao, halatang-halata mo sa kilos niya Di ba? Pero kapag takot na takot, halatang-halata mo rin sa kilos niya. Paano ka magpumili? Ano ang mga desal sa pinipili mo? And some of the people are working hard para magkaroon ng spiritual formation ang kanilang buhay. Some naman are hardly working.
Yung iba masipag, yung iba naman tamad pagdating sa bagay na ito. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang nangyayari sa buhay natin is either by purpose or by accident. By default or by design. Pwede mong piliin, pero pwede rin namang aksidente lang at hindi talaga nangyari. Katulad ng pagkain. Alam pagkain, everybody say food. Amen. O wag na muna magtatag kung gutom na kayo, ha? Okay. Tulad ng pagkain. Alam niyo, ang food is very important for our survival. Hindi ka makakasurvive sa buhay kung hindi ka kumakain ng pagkain. At kung tama ang nourishment, pag hindi tama ang nourishment rather, pag hindi tama ang iyong kinakain, you will be weak. Magkakaroon ka ng tawag nila dyan ay deficiency, kakulangan. Okay? Without proper nourishment, hindi ka makakakain properly. Hindi ka makakapag-function rather properly. Spiritually speaking, ganun din. If we don't read the scriptures every day, hindi natin makikilala ang Panginoon. Because your choice to read this or not will form your spiritual life. This will help you get to know Jesus Christ. If you want to grow in faith, you must read the Word of God. Kasi kung hindi, you will not get to know Jesus Christ because it is one of the ways that God introduces Himself to us. Ipinakilala ng Panginoon ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng Scripture. Now, put this in the chat. God is enough, but Sunday is not. Amen? Sapat ang Diyos, pero yung Sunday service, hindi sapat. Amen? Sapat ang Panginoon na magbigay, sapat ang Diyos sa kanyang ginagawa, pero yung pag-atin natin ng Sunday might not be enough. In-emphasize nga po yan ni Jesus Christ nung siya itinukso. Ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? The man shall not live by bread alone, but by every word that comes and proceeds from the from the mouth of God. So, what are you feeding yourself? Ano ang ipinapakain mo sa iyong sarili? If you want to get to know Jesus Christ, amen, feed on His Word. Meron ba dito kahit hindi kumain ng 3 linggo, mabubuhay? O yung iba nga po, di ba talagang 30 minuto lang, di ba? Naghahanap na kagad ng kaldero, di ba? O wala naman tayo hinuhusgahan dyan. Pero ano sabi ng Psalm? Chapter 1, verse 2. But they delight in the law of the Lord, meditating it day and night. Pansinin niyo yung salitang delight at yung salitang meditating. So it's one thing to meditate the Word of God. Okay? Kasi yan ang utos eh. Hindi mo lang basahin, i-meditate mo. Pero iba rin yung mineditate mo, pero masaya ka. Yung may delight ka doon, hindi ka napipilitan. Kasi sabi ng verse 3 rather, kapag nangyari yung delight at meditating, you will be like trees planted along the river banks, bearing fruit each season, and their leaves will never wither, and you will prosper in all you do. Gusto niyo po ba maging successful kayo sa lahat ng inyong ginagawa? Amen? Sabi ng scripture, those who meditate the Word of God day and night, God will give them good success. Always remember this, the Bible is not just a good book. Amen? This is not, when you read the Bible, it's not just informational. The Word of God is always transformational. I still believe that the wisest book in the world is the Scripture. The Bible is not just true, it is the truth. Amen? You have to understand it. It is the truth. Ano sabi ng John 17 verse 3? Now this is eternal life, that they may know you. Amen? Access to the Lord. Makilala natin siya ng mas malalim. Sino daw po? Si Jesus Christ. Ang tunay na successful na buhay, ang tunay na fulfilled life ay resulta ng paghahabol kay Jesus. Yan. Kapag hinahabol mo si Jesus Christ, kapag pinupurso mo si Jesus Christ, doon natin matatagpuan ang satisfied at tunay na maligayang fulfilled na buhay. Pero kapag pinupurso mo yaman, success, kasikatan, you will always end up frustrated. But once you start pursuing Jesus Christ, let me tell you this, kung hindi mo ito ginagawa, do it. Because when you start to pursue Jesus Christ, you will live a fulfilled life. Na hindi ka lang basta tumingin kay Jesus Christ, tinitigan mo ang ating Panginoon. That you don't just read the Bible, you meditate the Word of God. Amen? You don't meditate this, you don't read this for information, not just for inspiration, but more importantly, for revelation. Buti nga po sa teknolohiya natin ngayon, mabait na rin talaga si Lord kasi kaya nating i-access ang Word of God. Binigyan niya tayo ng mga tools katulad ng GSMNB YouTube channel. Binigyan niya tayo ng Jesus is Alive CMNB Spotify account. Binigyan niya tayo ng link-up groups, may mga devotion, may mga palakasan, huddle time. And all of these are tools para lalo mo makilala ang ating Panginoon. Gusto mo bang lumago sa iyong pananampalataya? Abay, i-prioritize mo na habulin at hanapin ang ating Panginoon. Amen? Do not just prioritize your schedule. Schedule your priorities. Ano talaga mga priority mo sa buhay? Yun. Kasi tayo talagang pinaprioritize mo naman kung ano na na-schedule mo eh. Pero kung i-schedule mo lahat ng priority mo, non-negotiable si Lord pagdating ng Sunday. Non-negotiable ang pagbabasa ko ng Bible every single day. Amen? Non-negotiable ang mentoring. Non-negotiable ang link-up group. Non-negotiable ang training. Amen? At non-negotiable ang Sunday service kasi alam ko, pag umatin ako ng Sunday service, wala nang bat-bat, wala nang pero-pero, because alam ko na yung Sunday attendance ko will impact my Monday. So non-negotiable sa akin. Amen po ba mga kapatid? Do not make your spiritual growth a secondary.
Make spiritual growth a paramount. Number one sa iyong buhay. Priority sa iyong buhay. Make spiritual development a goal so that we can grow in faith. Everybody say grow in faith. Number two, how will we grow in faith? Number two is hold on to His promises. Hold on to His promise. Ang sabi ng verse 4 ng text natin today, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. And these are the promises that enable you to share His divine nature. Escape the world's corruption caused by human desires. Everybody say promise. Aba, isa sa paraan para lumago ka sa pananampalataya, panghawakan mo yung mga pinangako ng Diyos. Sino sa inyo, kung magbibigay ako ngayon ng cheque, tatanggapin niyo yung cheque? Amen. Sino sa inyo? Amen. Amen. Bigyan ng jacket yan. bigyan ng prime yan, di ba? Halimbawa, no, meron kang services na ginawa o kaya ay meron kang kliyente, ang pinambayad sa iyo ay cheque. Alam niyo po ba yung cheque? Pangako yan eh. Kasi ang cheque, hanggat di nagiging cash, hindi mo mapapakinabangan. Papel lang siya na usual. Di ba? So, ibig sabihin, kapag in-issuean ka ng cheque, para kang in-issuean ng isang pangako. Pero kung yung nag-issue ng cheque, wala siyang power at capacity to back up what he has written, eh, hindi mo matatanggap talaga yung pinangako niya sa iyo. Comprende mga kapatid? O, lagay niyo sa chat C. Bakit? Halimbawa, nilagay mo sa cheque 1 million, eh wala ka namang 1 million. So, ibig sabihin, nangako ka lang na wala kang backup na power, wala kang pondo. So, bali wala yung pangako mo. Tama ba mga kapatid? Pero ang Diyos, nung nangako siya, parang check yan eh, nung nag-issue siya sa atin, that I will never leave you and nor forsake you. Amen? That when you go through the fire, you will not be burned. That even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid because you are with me. Pangako yun. Pero ang kaibahan nun, si Lord nung nangako, meron siyang kapangyarihan to back up what He has promised. So dahil meron siyang authority and power to do it, pwede mong panghawakan. Yung ipinangako ng ating Panginoon. Tama ba mga kapatid? Yun nga lang, hindi naman sinabi ng Panginoon na porket nangako siya, instant yun. Kaya nga hold on eh. Panghahawakan mo talaga. Kasi maaaring hindi mo nararanasan, pero hindi ibig sabihin, hindi bibigay ng Panginoon. And napaprostrate ba? Sino sa inyo, ayaw nyo nag-aantay pag mahaba pila? Pero nakakainis minsan yan, no? Pipila ka sa bangko, pipila ka sa, kahit magbabayad ka na lang ng tuition fee, minsan ang haba-haba pa ng pila, para sa ticket ng bini, pila ka ng mahaba, mahaba sa pila sa restaurant, pila sa nag-book ka ng Grab, ang tagal-tagal, bago, ang hirap ng ikaw ay nag-aantay. Pero mas mahirap yung nag-aantay ka sa wala. Tag nyo nga yung iba, tag nyo nga. Mahirap naman yun. Okay lang sa akin mag-antay, basta may sure. Kesa naman nag-aantay ako sa wala, di ba? Yung walang reply sa'yo, pero may bubble. Ano yung ibig sabihin? Yung hindi nag-reply, pero nagbabubble. Yung nakita niya, nagtatype siya, pero wala namang nangyayari. Amen? Pero bakit? Kasi ang ayaw natin, we hate to wait. And in waiting, our patience is being tested. In fact, kung gusto mo talagang matest ang patience mo, try mo mag-drive dito sa Metro Manila. Talagang matetest ang patience mo. Pero when you hold on to the promises of God in your life, let me tell you this, let me ask you a question. Because in this you will grow. You will grow in waiting. So let me ask you a question. Are you patient enough to wait for the promises of God in your life? Are you patient enough? Pasinin niyo ang sinabi ng scripture, run the race with endurance. Ba't sinasabi ng Lord na endurance? Kasi hindi magiging madali. Mag-aantay ka talaga. Kaya nga ang pagiging Kristiyano, punong-puno ng pananampalataya. Pananampalataya sa pagsisimula, pananampalataya sa pagpapatuloy, at pananampalataya sa pagtatapos. Mula pagsisimula hanggang pagtatapos, kailangan mo ng pananampalataya sa iyong buhay. Bakit? Hindi naman sinabi ng Panginoon na magiging madali po ang buhay. There will be wow days, may mga ow days. May mga highs and lows, mountain top and valley experience. May mga miracle na biglaan, may mga miracle na 30 taon. May mga miracle na hindi mo kaagad makukuha. Pero, inaalaw ng Diyos yun to test our patience. Tandaan nyo to, kung ang buhay natin perfecto, kailangan mo pa ba si Lord? Diba? Buti nga po hindi perfecto ang ating buhay. Kasi tinuturuan tayo ng Lord ng determination, ng endurance. Nung bago ka palang Kristyano, naalala nyo po, nung bago pa lang kayo Christian, ang lagi nyo pinupost sa Facebook, I have decided to follow Jesus. Eh nung 10 years ka na, I am determined to follow Jesus. Kasi hirap na eh. Talagang hindi na to basta choice. Determinado ka na dapat. Kasi ang hirap kasi, Lord, nangako ka, pero ba't hindi nangyari sa akin to? Kaya nga kailangan nating i-develop ang ating pananampalataya. Alam nyo, ang pananampalataya, hindi responsibility ng Diyos yan. Responsibility natin yan. Our faith is our responsibility. And when you say you have faith in God, you believe in the Lord, and you believe that He exists. He believe yet you can. In faith, you can see the impossible. In faith, you can do the impossible. Hindi mo lang makikita, magagawa mo, mararanasan mo, pero kailangan kang dumaan sa mga testing. Kailangan kang dumaan sa mga pagsubok ng buhay. Taas nga po kamay, pakita nyo sa katabi nyo kung kayo ay dumaan sa mga pagsubok.
O napansin nyo ba yung mga pagsubok na pinagdaanan nyo, patindi ng patindi? Hindi padali ng padali. Di ba akala natin pag Krisyano ka na, dumadali na. Hindi nga eh. Habang tumatagal, pahirap na pahirap ang mga problema. Pero pansinin nyo to. Lahat ng high quality disciple, nakaranas ng high quality problem. O kaya sila naging high quality, kaya naging determined, kaya malalim kay Lord. Kasi matindi rin ang mga pinagdaanan nila sa kanilang buhay. Amen? Eh minsan tayo, Lord, bawasan nyo po problema namin. Alam nyo magandang prayer? Lord, i-increase nyo po yung quality ng problema ko. Kaya natin ipag-pray yun. Lord, wala bang mas mahirap? Lord, gusto kong mapunta sa next level, baka meron ka naman dyan mas mahirap-hirap. Amen? Kaya ang sabi ng scripture, no, may pinangako ang Panginoon, so we must hold on to that promise. Maging determinado ka. Amen? Na kung hindi man mangyari sa iyo, pwedeng i-fulfill ng Lord sa apo mo. Pwedeng i-fulfill ng Lord sa iyo mga anak. Kaya nga sabi ng Isaiah 60 verse 22, sa last part, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Amen? Everybody put that in the chat. At the right time, sa tamang panahon, the Lord will make it happen. Why? Bakit natin kaya panghawakan yan? Kasi alam natin, our God is faithful. And He is faithful to His promises. And let me just remind you in case you forgot, the faithfulness of God extends through generations. Kung tapat ang Panginoon sa aking mga lolo, sa aking tatay, sa aking mga magulang, by the way, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Kung tapat ang Panginoon sa ating mga magulang, sa ating mga tatay, may pangako ang Diyos that faithfulness extends through generation. Tapat siya sa generation natin, magiging tapat siya sa mga future generation. Amen? Because He is faithful. Amen? Do you want to grow in your faith, mga kapatid? Sino sa inyo gusto niyo lumago kayo sa inyong pananampalataya? Amen? Ano yung una? Habulin natin ang Panginoon. Amen? Pursue Jesus Christ. Talagang habulin natin ang Diyos. Hindi kasi natin mangyayari kung hindi natin kikilalanin ng Diyos. Everybody say, get to know Jesus Christ. Number 2, hold on to His promises. At ang pangatlo, and I will close with this, supplement your faith. Amen? Supplement your faith. If you want to grow in faith, you must supplement your faith. Anong sabi ng verse 5? In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Watch this. Read this together. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence with knowledge. Yung knowledge, self-control. Yung self-control, isupplement mo ng patient endurance. Yung patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. So, ano sinasabi ng scripture? Supplement your faith. Now, I wrestle with this text, no? Because yung word na supplement, rather, pansinin nyo, pag sinasabi mo kasing supplement, di ba, parang laging dagdag mo, no? Kumbaga parang pagka kaya ka nagkakaroon ng, alimbawa, sa katawan natin, sino sa inyo mga nagbabitamins, no? Di ba, supplements yan eh. Bakit ka nagsusupplements? Kasi usually, kaya ka umiinom ng supplements because ang sabi ng doktor, meron kang deficiency, meron kang kakulangan. So, listen to me. So, isusupplement mo ngayon yun. So kung babasahin nyo yung scripture, ang sabi ng Bible, lalago tayo sa ating pananampalataya, panghawakan natin ang kanyang mga pangako, at isupplement mo yung faith mo. So ibig mo sabihin, no, Pastor, kailangan ko mag-add, kailangan ko magdagdag. Doon ako nag-wrestle eh. Ang sabi ng mga doktor mismo to, ha, hindi ako expert naman. Ang sabi nila, hindi mo kailangan ng supplement kung wala ka naman deficiency. Okay? So kaya ka nagsusupplement kasi mayroon kang iron deficiency, mayroon kang, nag-invento na lang ako, protein deficiency, okay? Or whatever deficiencies that you have. So ibig sabihin, kaya ka may supplement kasi may deficiency. Pero, yung Greek word ng supplement your faith was this. Lapit kayo sa akin. Yung Greek word ng supplement, hindi yung magdagdag ka dahil deficient. Yung supplement dito is actually, what's this? Is the outcome of your faith. So hindi mo dinadagdag, lumalabas sa'yo. Guess nyo ba? So sa supplement, iinom ka ng gamot. Pero yung supplement your faith, ang sinasabi ng scripture dito, when you grow in faith, yung mga moral excellence, yung knowledge, lahat yun ay produkto. Lahat po yun ay outcome. Kaya pansinin niyo yung sinabi ng scripture ulit sa verse 10, in view of all this, make every effort, verse 5, make every effort to respond to God's promise. Everybody say response. Yun yung clue na kagad eh. Amen? Na magre-respond, may pinangako ang Diyos, and make every effort to respond. Amen. So, ibig sabihin, yung supplement na yun, yung moral excellence, yung knowledge, yung brotherly affection, yung love for everyone, yung self-control, hindi yun yung bagay na, oh, okay, gusto pala ng Panginoon para mag-grow ako, may self-control ako, may endurance ako, may godliness ako, may brotherly affection. Tama po yun. Pero, ang sinasabi ditong supplement is that when you put your faith in Jesus Christ and when you grow in Him, automatic yung lalabas. It will supplement your faith. Amen? It will complement your faith. Ibig sabihin, ang supplement pala rito, hindi lang yung nagdagdag ka, kundi yung may idinagdag ka dahil doon sa pananampalatayang lumabas sa'yo. Magdidesisyon ka talaga, make every effort, ang sabi ng scripture, to respond into God's promises. At kung yung decision mo hindi align sa will ng Panginoon, hindi ka makaka-experience ng transformation. Pero kung aligned ka,
sa salita ng Panginoon. Align ka sa kalooban ng Lord. Doon mo lang mararanasan ang tunay na transformation. Alam nyo, yung future natin, huwag nyo nang pakialaman yan. Kay Lord na yan eh. Okay? God is in charge of our future. God is in charge of our destiny. But we are in charge of our choices. We are in charge of our decisions. So when you say supplement, hindi to talaga technically dagdag, kundi may ibabawas sa'yo. So that these things will be developed in you. Because when you really want to grow in your faith, some things in your life must go. Some bitterness must go. May mga mindset na kailangan palayasin. May mga habits na kailangan na talagang palayasin. May mga attitude na kailangan na talagang palayasin. Gusto mo ba? Tingin mo ba, kapatid, gusto ng Diyos na ikaw ay nasa mali at toxic na relationship? Palagay mo ba kalooban ng Panginoon na nasa trabaho ka that is actually sucking out the joy in your heart? Tingin mo ba talaga kalooban ng Panginoon na ikaw ay nagsasayang ng oras? Hindi. Gusto ng Lord na lumabas sa iyo itong limang ito. Yung mga bagay nito sa verse 5, brother. Yung moral excellence, yung knowledge. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, yung character mo, yung attitude mo, it must follow your expansion. As you keep on expanding and growing, yung character mo sumusunod dito. Amen po ba, mga kapatid? At maaari ngayon hindi mo yan makita sa sarili mo. Because may mga tao na hindi ka tinitignan bilang leader, hindi ka tinitignan bilang a mature figure in their life na makakatulong sa kanilang journey, sa kanilang pananampalataya. Sasabihin na iba, you're too young, uneducated, unqualified, but God sees something in you that you don't see in yourself. God sees something in you that other people don't see in you because God always looks at the heart. Kamusta ang iyong puso, kapatid? Kaya pala talagang minsan ihalo ng Lord na dumaan tayo sa pagsubok, no? Pakinggan niyo ako, mga kapatid, ha? Hindi ako nagbibiro, ha, pag sinabi ko to. Hindi ka pinagtitripan ng Diyos kapag inalaw ka niyang dumaan sa pagsubok. May rason yun. Ang purpose ng Lord, i-develop ang character mo para itong supplements na ito lumabas as you grow in your faith. Kaya nga sabi ng Lord, hold on to the promise. Respond to the promise. Ano lahat yan? Response yan eh. No response mo sa mga ginawa ng ating Panginoon. He is testing your faith. How are we going to respond to this? Paano po tayo magre-respond sa mga pagsubok? Kasi pag tinignan mo ang buhay mo, parang tuyong-tuyo. Pag tinignan mo ang buhay mo, parang wala ka ng pag-asa. Pag tinignan mo ang buhay mo, parang wala nang mararating. Naalala ko, as I close with this, yung story ng Death Valley. Ano sa South America, meron sila tinatawag na Death Valley. Nasa screen nyo ngayon yung picture ng Death Valley. Para itong disyerto, mga kapatid, na ikino-consider ang Death Valley to be the hottest place. This is also considered to be the driest place in North America. Kilala ang Death Valley to be heat and drought. Pag init at tagtuyot, Death Valley yan. So ganyan na itsura niya. Pero, naging headlines ang Death Valley noong August 5, 2022. Just more than a year ago. Kung saan, ang sabi ng reports, umulan sa Death Valley ng 2.2 inches of rain. Now, di ko rin alam kung gaano karami ang 2.2 inches kasi pag inches parang ang liit-liit. Pero, ang sabi ng statistics, sa isang taon, ang average na inuulan sa Death Valley ay 2.4 inches of rain. So, ibig sabihin yung pang isang taong ulan, ibinuhos ng isang araw lang. Kaya kinukonsider nila na yung araw na yun ng August 5 is the wettest day of all time. Pinakabasang araw. Kasi nga naman, pang isang taon, ibinuhos. Ganyan ang Lord minsan eh. Kaya niyang i-accelerate at i-buhos yung mga bagay na ninakaw sa'yo ng kaaway. But that's not the message. Amen? Hindi ito first time na nangyari sa Death Valley kasi umuulan naman doon from time to time, pero very rare. Kasi nga 2.2 inches buong taon na, o 2.4 inches buong taon na, pero 2.2 ibinuhos ng Lord sa isang araw lang. This is not the first time. But it is the first time in more than 100 years na umulan ng ganong kalakas. And because of that, listen to me. Watch this. Tingay sa akin. Tingay sa akin. Because of this, nagkaroon sa Death Valley ng tinatawag na super bloom. Super bloom. Put that in the chat. Bloom. Super bloom. Alam niyo, nagbini kayo, di ba? Bloom. Okay? Mga blooms. Okay? Super bloom. Amen? Nagkaroon ng super bloom. Ano yung nangyari sa super bloom? Tingnan niyo sa screen. Sa super bloom, nagkaroon ng flowers. Ng halaman. Amen? Yung hindi tumutubong puno, yung walang tumutubong kahit ano, dahil umulan ng isang araw, watch this, nagkaroon ng fruit, nag-grow yung mga halaman. And listen to me. For many years, people are thinking, yung Death Valley, kaya tinawag na Death Valley, patay na. Wala nang pag-asa eh. Kaya nga, Death Valley. Pero it turns out, it's not dead. It's not dead. It is just dormant. Amen? Na-hibernate lang. Now, with the right environment, yung potential below the surface, yung potential below the soil, inilabas ng ulan at nagkaroon ng super bloom. Ibig sabihin, kaya nga sabi ko kanina, everyone has the potential to grow kasi naniniwala ako na gaano mang katuyo ang iyong buhay ngayon,
naniniwala kong sa ilalim ng lahat ng katuyuan ito ay may mga seeds of potential na nilagay ang Panginoon sa iyo. That with the right environment, with the right teaching, with the right atmosphere, with the right link-up group, with the right ministry, with the right church, you have the potential to grow. Lahat tayo ay may potential na magkaroon ng super bloom. Amen. Lagay nyo nga sa chat, super bloom. Amen. Magkaroon ng super bloom. Amen. Magkaroon ng fruitfulness. Magkaroon ng maturity. Kasi sabi ng Psalms 92 verse 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the course of God. It shall happen. You shall flourish. Amen? Ano daw? Those who are planted will flourish. Ano ang sinasabi ng Lord sa atin, mga kapatid? Listen to me. Lahat ng nakatanim, may potensyal na lumago. Those who are planted goes to the next level. Hindi ka inalaw ng Lord na maging part ng community na ito para lang punuin ang mga upuan. You are called para punuin ang langit. You are not just called to fill the seats. You are called to move forward. Regardless of the circumstance, ang gustong mangyari sa iyo ng Panginoon ay magkaroon ka hindi lang ng pananampalataya, kundi forever faith. Faith that will stand the test of time. Faith na hindi sumusuko, hindi nag-waver, ano man ang mangyari in the future. Kahit anong mangyari, hindi ka susuko. And I want to challenge our entire global family. Mahalaga ba sa iyo ang maturity? Mahalaga ba sa iyo ang victory? Is your spiritual health important to you? Mahalaga ba sa atin na tayo ay magkaroon ng malalim na relationship sa ating Panginoon? Gusto niyo po bang tapusin na ng Lord ang iyong buhay na lagi na lang malungkot at discouraged, lagi na lang defeated? Gusto mo ba na tapusin na ng Lord ang mga vicious and unproductive cycle in your life? I want to challenge you today. Kung gusto mong matapos ang lahat ng yan, make a decision to put your faith to the next level. Grow in faith. Amen? Habulin mo ang Diyos. Panghawakan mo ang kanyang pangako. And supplement your faith. May your life be fruitful. Magkaroon ng super bloom so that all of us can walk into all that God has created us to be. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.